Posible nang masilayan ng publiko si Mary Grace Piatos na isa umano sa mga recipient ng confidential funds ni VP Sara. Isa siya sa mga testigo ng House Prosecution Team. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah, tapos na ba ang Day 5 ng pre-trial conference dyan? Oo, Willard, at katunayan tapos na rin ang pre-trial conference, meaning tapos na sa pre-trial stage ang impeachment case ni VP Sara. At pagdating kay Mary Grace Piatos, kasama nga siya sa mga listahan ng witnesses o mga tetestigo sa impeachment ni VP Sara. Ang existence o non-existence umano ni Piatos ay itinuturing ni House Prosecutor Terry Ridon na smoking gun pagdating sa tama o maling paggamit ng confidential funds. Isa si Mary Grace Piatos sa mga testigong ipipresenta ng House Prosecution sa paglilitis kaugnay ng alleged misuse of confidential funds ni VP Sara. Well, mahalaga po yung Mary Grace Piatos kasi nasa sentro siya nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds, no? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. Sa mga susunod na linggo pa raw malalaman kung mapapatunayang meron talagang taong nagngangalang Mary Grace Piatos matapos mabanggit noon ng Philippine Statistics Authority na wala itong record ng kapanganakan, kasal o kamatayan sa pangalan na ito. Unang lumitaw ang pangalang Mary Grace Piatos noong 2024 na siyang isa sa signatory umano ng Office of the Vice President. Acknowledgement receipts nito kaugnay ng confidential funds. Kombinasyon ito ng popular na restaurant at local snack sa bansa. Ayon sa mga taga-kamara. Sabi naman ng defense team ni VP Sara, prerogative ito ng House Prosecution na isama siya bilang nasabing testigo. Sa amin naman po, yan naman prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses nila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Bukod kay Piatos, nakalista rin si Attorney Michael Poa na kasapi ng defense team bilang testigo ng prosekusyon. Kaugnay niyan ng mga dokumentong isinumite sa Commission on Audit noong nasa DepEd pa si Duterte. Kasabay niyan, iginiit din ni Ridon na dapat mabuksan ang sealed box na dinala mula sa House of Representatives na pinaniniwala ang naglalaman ng tax records ni VP Sara ng kanyang asawa at ng kanilang mga negosyo. Anya, mahalaga ang mga dokumentong ito dahil maihahambing ang BIR records sa mga SALN ng pangalawang Pangulo mula 2007 hanggang 2024. Kasama ang idineklara nitong 88.5 million peso net worth para masuri ang paratang ng unexplained wealth. Nasa listahan din ng prosecution witnesses sina Zulaika Lopez, ang umano'y bagman ng bise na si Ramil Madriaga at security officials ng VP na sina Colonel Raymond Dante Lachica at Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Kumpiyansa yung parehong kampo kanina na wala pa ring dahilan para maantala ang paglulunsad ng impeachment trial sa July 6. Samantala, Willard, just a few minutes ago, nag-wrap up na nga ang pre-trial conference sa pangunguna ni Senate Impeachment Clerk of Court, Renato Bantug, at nandun din yung panig ng House Prosecution at maging ang defense team ni VP Sara, at nakita ngang nagkamayan yung dalawang kampo sa pag-wrap up ng pagmamarka ng mga ebidensya. Ibig sabihin, Willard, tapos na yung marking of evidence doon sa articles of impeachment na 4 at opisyal na ngang tapos sa pre-trial stage itong impeachment case ni VP Sara. Balik sa iyo, Willard. So Hannah, tapos na yung pre-trial stage. Ano na yung susunod na hakbang na nasa schedule? Willard, hinihintay natin kung ano yung official date ng pre-trial order. Yan naman yung ilalabas ng Senate Impeachment Court na basically ay parang roadmap bago magkaroon ng trial sa July 6. At balikan ko lang din yung napag-usapan kanina na box na umano'y naglalaman ng BIR records or tax records ni VP Sara at ng kanyang asawa. Hindi yan namarkahan bilang ebidensya ngayong araw na una nang ni-request ng House Prosecution Panel. Sa
ngayon, hihintayin natin kung in the coming days ba maa-actionan ito ng Senate Impeachment Court if they have to convene as an impeachment court bago ito opisyal na ma-actionan at mamarkahan bilang ebidensya o kung ipipresenta na lang ito mismo sa July 6 pagdating ng trial. Willard. Hana, pahabol na tanong, bakit hindi daw ito namarkahan itong BIR tax records ng VP? Ito ba ay dahil kumontra ang depensa? Willard, pagdating dun sa pagmamarka, walang official stance itong defense team ni VP Sara dahil yan ay dapat aaksyonan ng Senate Impeachment Court. That's why hindi ito na-aksyonan kanina ni Clerk of Court Renato Bantug because it is up to the Senate Impeachment Court at wala pa ring aksyon sa ngayon kung kakailanganin bang mag-convene or kakailanganin bang magkaroon ng panibagong manifestation itong House Prosecution Panel dahil initially kasi Willard, ang hiling nila ay mabuksan itong box ng nilalaman ang umano'y tax records ng bise pero kanina kasi sinabi ni Congressman Ridon na kung hindi raw ito mabubuksan sana ang mamarkahan na lang bilang ebidensya ay yung kahon itself pero pati yung kahon hindi rin namarkahan. So nevertheless Willard, sabi ni Congressman Ridon maaari pa rin naman itong maaksyonan pagdating doon sa trial at hinihintay na lang natin yung komento ng Senate Impeachment Court kung bakit hindi ito nangyari ngayong pre-trial conference. Willard. Maraming salamat, Hanati, nag-uulat ng live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.